The committee considered the following acts committed by Representative Arnolfo Tibis Jr., which taken collectively lead to the recommendation of the committee. Number one, his ongoing persistent pursuit of his application for political asylum in the country of Timor-Leste. Number two, his continuous absence without leave in the House of Representatives in violation of our House rules. And number three, his indecent behavior portrayed in social media which reflects discredit in the House of Representatives and diminishes the stature of the position. The main basis for this recommendation is his continuous absence without leave in the House of Representatives by his persistent pursuit of political asylum in Timor-Leste. This constitutes abandonment of public office and violation of his oath of office as House member. This main act committed by Representative Arnolfo Tibis Jr. reflect discredits on the House of Representatives and constitute violations of Section 141, Paragraph A and B, Rule 20 of Rules of the House of Representatives, and disorderly behavior that warrants a recommendation for disciplinary action. On the basis of the substantial evidence acquired by the Committee on Ethics and Privileges, this committee, by a unanimous vote of its members, recommends to the House of Representatives the imposition of the penalty of expulsion. With 265 members voting in the affirmative, 0 against, and 3 abstentions, the findings and recommendations contained in Committee Report number 717 on the matter of Representative Arnolfo Arnie A. Teves are now adopted. What's up mga tropa pips? Welcome back to my vlog at congratulations na agad sa ating mga Pro-Degamo! Yay! Nako, ayan, ako napakagandang balita po. At ito nga si suspendidong Arnie Teves na reinstated na congressman, eventually ay tinalagang terorista at ngayon ay na-expulsion na sa House of Representatives na si Arnolfo Teves. Ako, napakasaya tsak ng ating mga Pro-Degamo team dito. At sa mga mga manonood natin, ako, heto na ang pinakahihintay natin, isa sa mga magagandang balita na kailangang maiparating sa atin ng ating kongreso. Nako, syempre, di ba, ang unang dahilan, paghahanap ng asylum sa ibang bansa, hindi ako nagkamali, di ba? Ang paghahanap ni Teves ng asylum sa ibang bansa, ibig sabihin niyan, ayaw niya nang magtrabaho bilang kongresista, ayaw nang umuwi. Ayaw nang umattend ng session. Bakit hindi patatanggalin, di ba? Pangalawang dahilan, yung kanyang pananatiling absent, hindi pag-attend, hindi pagpasok sa plenaryo. Pangalawang dahilan yan, di ba? Sinabi ko na isa yan sa mga magiging dahilan para dapat nang tanggalin si Arnie Teves bilang kongresista. Yung kanyang pag-iwan lamang sa ere sa kanyang mga constituents sa ikatlong distrito ng Negros Oriental, maliwanag na talagang ayaw niya nang magtrabaho bilang kongresista. So yung unang dahilan ay yung patungkol sa asylum, magka-connection, di ba? May connection sa number 2 na reason kung bakit sinibak sa Kongreso etong si Arnie Teves. Diba? At halatang-halata naman, alam naman natin lahat, kitang-kita naman na ayaw na ngang umuwi ni Teves dahil takot na takot makulong.
O, ayaw niyang umuwi. Pero ayaw niya ding masibak sa Kongreso. Ano, siya ba masusunod? Diba, sayang naman ang pinapasahod ng ating ng taong bayan dyan sa kay Arnie Tevez, diba? Kaya karapat dapat lang talaga na masibak, diba? Tama lang po ang desisyon na yan. Pangatlo, yung pangatlo na yan, ikaw ba na may naturingang kongresista, magtatawag ka na magrebelyon ang mga Pilipino sa pangkasalukuyang administrasyon ni PBBM? Mananawagan ka na magwelga ang taong bayan sa EDSA? At sinasabi mong uuwi ka lamang kapag ang mga tao lumabas na doon sa EDSA at nagwewelga, nagrarally, nagpi-people power para kay Tevez? Aba, talaga pong hindi po yan palalampasin ng ating Kongreso, ng Ethics Committee. Yan ay maliwanag na pagtatraidor sa taong bayan, pagtatraidor sa sinumpaan niyang tungkulin, at pagtatraidor na rin sa kanyang mga boss. Diba? Yan ang malinaw na malinaw. Kaya tamang-tama ang desisyon ng Kongreso. Dagdag pa dyan. Yung pagsasayaw-sayaw ni Arnie Tevez, na akala mo nakakatuwa. Naturingan kang kongresista, magsasayaw ka ng ganyan. Alam niyo po ba sa Japan? Sa Japan ang isang taong gobyerno sa Japan, malagay lang ang pangalan nila sa balita, nagre-resign na. Dito po, dito sa ating bansa. Yung isang kongresista na italaga ng terorista, ilang beses na suspinde. May mga kaso na isinampa sa kanya at iniuugnay siya sa patayan. Ang kapal ng muka. Ayaw pang masibak sa Kongreso. Kapit tuko pa din. Gusto pa rin manatili sa Kongreso. Pero gawa naman ng gawa ng dahilan para masibak siya. Diba? Yan ang mahirap sa ating mga Pilipino. Alam niyo po ngayon, itong isang dahilan din, tingin ko, pero hindi nila na isinama diyan sa tatlong dahilan na yan, ay yung sa pagkakatalaga kay Arnie Tevez bilang terorista. Maaring isa yan sa mga naging factor. Maaring yan ay isinama sa mga pinagmitingan nila. Pero hindi nga po na isinama. Sa tutusin nga, dapat nga talaga sinama yan dyan Diba? Kasi nakakahiya na meron tayong kongresista na itinalagang terorista. Nakakahiya po sa mga matitinong kongresista. Nakakahiya po doon sa mga kongresista na nagtatrabaho ng tama, uma-attend ng session, nagsisilbi sa taong bayan, nagsisilbi sa kanilang mga distrito. Nakakahiya po na sila ay merong makakasamang terorista doon sa Kongreso. Kaya po talagang karapat dapat lang ang naging desisyon ng Kongreso, ng Ethics Committee dito sa nangyaring pagkaka-expulsion dito kay Arnolfo Tevez. Tevez na lang, Arnolfo Tevez, wala nang congressman, Nako, sa totoo lang, ako sukang-suka ako pag binabanggit ko nga yung congressman Kasi yung pagsasayaw pa lang niya ng budots na naka-boxer, hindi nakagalang-galang, di ba? Ang mga nandyan po sa Kongreso, mga kagalang-galang na tao yan. Diba? Ngayon ang aabangan natin yung kanyang sagot kasi 5 araw nang hindi nagla-live etong si Arnie Tevez at pagkatapos ng kanyang birthday hindi na siya nagpakita sa SOCMED. So abangan natin ang sagot niya dyan. Yung banat niya kay Espares, sigurado ako gigil na gigil kay Espares yan dahil si Espares ang nagbasa ng hatol. Diba? Nako, maglalabasan naman yung mga video ng mga hindi nasustentuhan, mga binuntes, walang personalan, trabaho lang, Arnolfo Tevez. So, yun lamang po. Congratulations kay Mayor Janice Degamo, dito kay Mayor Pritz, sa lahat po ng mga naging biktima ng Pamplona Massacre. Ito na po ang hudyat at umpisa ng paghalukay natin at pagkuha sa hustisya para kay
kay Gob Roel Degamo. Mabuhay ang mga Degamo, mabuhay ang Negros Oriental, mabuhay tayo mga Pilipino. So yun lamang po, maraming salamat sa inyong lahat. Mama Chup Chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.